Sa ibang balita, mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagsabi hindi magpapatinag ang Pilipinas sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Kabilang na dito ang pananatili ng kanilang monster ship at ilang pang mga barko sa loob ng ating exclusive economic zone. Si Patrick De Jesus sa sentro ng balita. Pinananatili ng Philippine Coast Guard ang sovereign rights ng bansa sa West Philippine Sea. Patuloy ang pagbabantay ng barko ng PCG na BRP Teresa Magbanwa sa China Coast Guard Vessel 3304. Napapanatili ng PCG ang distansya ng barko ng China ng 105 hanggang 115 nautical miles mula sa baybayin ng Zambales sa kabila ng matataas na alon na umaabot ng 3 hanggang 4 na metro. Hindi nagpapatinag ang BRP Teresa Magbanwa at ipinapaalam sa pamamagitan ng radio challenge ang iligal na pananatili ng mga barko ng China sa EEZ ng bansa na paglabag sa Philippine Maritime Zones Act, UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bagamat limitado ang kagamitan, nanindigan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi magbabago ang kanyang pulisiya na protektahan ang teritoryo ng Pilipinas. Tugon ito ng Pangulo sa patuloy na pananatili ng monster ship sa loob ng exclusive economic zone ng bansa at patuloy na paglapit ng iba pang barko ng China Coast Guard kung saan kamakailan lamang din ay pumasok pa sa ating archipelagic waters ang 3 warship ng PLA Navy. Sabi ng Pangulo, hindi sapat ang dahilan ng mga ito para magpasindak. Kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial, our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ. Paninindigan pa ng Pangulo, mananatili ang ating presensya sa West Philippine Sea. No matter what they do, kahit na, yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. We will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. Nandyan lagi. Samantala, iba't ibang pagsasanay ang isinagawa sa paglalayag nitong Miyerkules ng mga barko ng Pilipinas, Amerika, Japan at Australia sa West Philippine Sea, partikular sa timog na bahagi ng Baho de Masinloc. Ito na ang ika-6 na multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng mga nasabing bansa. Ginamit ng Philippine Navy ang kanilang multi-role guided missile frigate na BRP Jose Rizal at ang search and rescue assets ng Philippine Air Force. Naglayag para sa Australia ang HMAS Hobart, JS Akizuki sa Japan at USS Benfold ng Amerika. Lumipad din ang P-8A Poseidon aircrafts ng Australia at US. Ayon sa AFP, pinalalakas dito ang interoperability ng mga kalahok na bansa at ang MMCA ay alinsunod sa international law at tiniyak ang ligtas na navigation. May mga warship ng PLA Navy ng China ang namonitor pero wala namang ginawang hakbang ang mga ito laban sa MMCA na naging matagumpay. Kamakailan lang ay sinagawa rin ang joint aerial exercise ng Pilipinas at Amerika sa West Philippine Sea kung saan kasama pang lumipad ang 2 B-1 bomber aircraft ng US Pacific Air Force. Sabi ng isang eksperto, pagpapakita lamang ito ng patuloy na suporta ng security partners ng Pilipinas na isa ring mensahe sa China. That's basically a signal from them that we should continue resisting Chinese forcing actions. Kasi ang goal ng China, while it's applying what we call gray zone tactics against the Philippines, is to weaken our resolve. But this military exercises, the multilateral and the bilateral exercises, are indication that you cannot basically win the Philippines away from the United States and its security partners. Kaugnay nito, nagkaroon ng introductory call si U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth kay Defense Secretary Gibo Teodoro at napag-usapan ang defense cooperation bilang bahagi ng alyansa ng Amerika at Pilipinas. Gayon din ang patuloy na deterrence sa South China Sea. Tinalakay din nina Hegseth at Teodoro ang pagpapalakas sa sandatahang lakas ng Pilipinas at patuloy na commitment sa Mutual Defense Treaty na mahalaga sa pagpapanatili ng ligtas at malayang Indo-Pacific. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.